Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada ngayong taon, muling nabuksan ang diskusyon hinggil sa kalidad ng pagsasanay ng mga motorista sa bansa. Sapat ba talaga ang kanilang kaalaman bago bigyan ng lisensya? Si Prince Tripoli sa report. Sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, pumalo na sa 235 ang naitalang kaso ng aksidente kada araw sa Metro Manila noong taong 2023. Mas mataas ito kumpara sa 171 kaso kada araw noong 2022. Ang pangunahing nakikitang sanhi, human error. Ayon kay Jibel Agregado, Public Transport Lead at Policy and Research Co-Lead ng Move As One Coalition, may malaking kinalaman ito sa paraan ng pagtuturo sa mga driver bago sila mabigyan ng lisensya ng Land Transportation Office o LTO. So, isa yun sa mga tinitingnan ng LTO ngayon at ang kinumit nila no, na i-review at i-revise no, na baguhin yung ating tinuturo sa theoretical driving courses na mas nakatuon sa welfare no, and safety, not just of the people inside the car but also the people outside the car. So isa yun sa mga pinag-usapan noong meeting ngayon. Anya, sa praktikal na pagsasanay, maraming aplikante ang hindi talaga dumaraan sa tamang driving course. Imbes na aktual na skills training, nauuwi ito sa bayaran na lamang. Sa katunayan, higit 100 driving schools na ang sinuspindi ng LTO dahil sa issue ng fixing. Usually po, no, nagtitiwala na lang po yung LTO dun sa driving school na naturuan ka, tapos ipapasa ka na. Yun po yung personally kong na-experience, no. Nagulat ako na hindi na ako pinag-driving course din nung ako yung nag-apply for a license at ganun din yung nangyari dun sa mga iba kong mga kasamahan no, na nag-a-apply. Tila hindi rin umano sapat ang enforcement at disiplina sa kalsada, lalo na't dumarami na ang bilang ng mga motorsiklo at e-bike sa lansangan. Ayon sa MMDA, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng aksidente ay distracted driving, pagod na mga driver at kakulangan sa road safety education. Kaya panawagan ng grupo sa publiko na makiisa at makilahok, lalo na sa mga lalawigan. Hinihimok din nila ang mga bagong halal na opisyal na unahin ang ligtas na kalsada at maayos na transportasyon para sa bawat Pilipino. We'll continue to demand po action sa ating government for the safety po and for the welfare of everyone, especially po yung mga kapwa ko po commuter, kapwa ko po pedestrian at kapwa ko po siklista. So ito po yung pinaka po namin layunin po bilang civil society group, and hopefully po those listening ay gumawa rin po ng sarili nilang action. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.